Magandang araw. Ang ating pong topic ngayon ay ang Ten Commandments, ang 10 utos na ibinigay sa atin ng Panginoon. Alalahanin po natin na ang 10 utos na ibinigay ng ating Panginoon ay ang Diyos na nagbigay sa atin ay ang Diyos na nananatili. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. At ang 10 utos na kanyang ibinigay ay nananatili. Walang binago, walang iniba. Parehas pa rin kung ano yung binigay niya noon sa atin. Sa takbo nga lang ng panahon, ay nagkakaroon ng adjustments ang mga tao. Pero, ang 10 utos ay walang pagbabago. Ang una pong utos, I am the Lord your God, you shall not have strange gods before me. Ayun, ako ang iyong Diyos at wala ka ibang sasambahin kundi ako. Yun nga po na ang dapat na inuuna natin ay ang Panginoon. Yun nga lang, minsan mas inuuna pa natin ang ating sarili, at minsan may mga taong makapangyarihan na sila na ang tinuturing na parang Diyos, na kung anong sinabi nila, dahil may pera sila, ay sila ang nasusunod. Meron din naman mga artista, diba? Mga idols, sila rin minsan ay ang ginagaya at sinusundan ng kanilang mga fans. So, I am the Lord your God, you shall not have strange gods before me. Na ibig sabihin, dapat ang Panginoon lamang ang ating priority. Number 2, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Huwag mong gagamitin ang ang pangalan ng Panginoon sa mga walang kabuluhan. Tulad ng minsan nangangako tayo at sinasabi natin sa pangalan ng Diyos, ganon. Or di ba minsan merong mga mura na na ginagamit ang pangalan ng Diyos na hindi naman nararapat. Minsan, di ba, yung OMG, di ba, na simpleng bagay, pero hindi nararapat. Dahil ang pangalan ng Panginoon ay banal, at ang paggamit ng mga salitang ito, ang paggamit ng pangalan ng Panginoon ng walang kabuluhan, ay siya na rin ang nagbibigay ng kahatulan para sa kanyang sarili. Parang ganito yun. Hindi ba yung Ark of the Covenant na binalik sa Israel, tapos nung matutumba, hinawakan siya nung dalawang alalay, di ba? Phineas, yun, hinawakan ng Ark of the Covenant, at sila'y namatay. So, ganun din tayo. Kung sino, dahil sa sobrang banal ng pangalan ng Panginoon, at kung hindi mo ito igagalang, ay ikaw na rin ang nagbibigay ng kahatulan para sa iyong sarili. Ang pangatlong utos, remember to keep holy the Lord's Day.
Ayun, ito po ang nakalungkot na nakakalimutan na natin na ipangilin ang linggo at ang mga pistang pangilin. Dahil sa pagkaabala sa mga trabaho, sa paghahanap buhay, ay hindi na naisaalang-alang ang araw ng linggo na ang utos pa rin ng Panginoon ay nananatili. Kung ang Panginoon na nagtrabaho ng 6 na araw at siya ay nagpahinga sa 7th araw, tayo rin ay tinatawagan na mangilin ng linggo. Alam niyo ba kung bakit? Kasi mahal tayo ng Panginoon. Kung tayo ay nagtrabaho ng Lunes hanggang Sabado, mangilin ka ng linggo, magsimba at mangilin, magpahinga. Dahil tayo rin, di ba, para sa atin din yon, para sa another week na naman, may powers na naman tayo, di ba? Dahil sa sobrang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Pero, hindi natin isinaalang-alang ito at ang mahal na birhen ng Lazaret ay sa kanyang mensahe, ang mga unang mga utos na ito ay ang dahilan ng kanyang pagluha. Dahil naisawalang bahala na ang mga bagay na ito na nagkakaroon na tayo ng pagsalangsang dito sa 10 utos. Yun. Ang 4 na utos, honor your father and mother. So, ito lang ang igalang mo ang iyong mga magulang. Ito lang ang utos na merong kasamang promise na kung sino ang naggagalang sa magulang at nagmamahal ay magkakaroon ng mahabang buhay. Tsaka may mga blessings. Ito namang 5, you shall not kill. Huwag kang papatay. Ngayon, kung titingnan natin ang ating paligid, masasabi natin na hindi naman ganoon karumal-dumal ang mga pagpatay. Ngunit nakakalungkot dahil ang mahal na birhen ng Lazaret ay isa rin ito sa dahilan ng kanyang mga pagluha. Dahil hindi man nakikita, ngunit ang mga pagpatay na kanyang niluluha ay ang abortion. Na syempre hindi nga kita kasi lihim itong ginagawa. Pero ito ay isang pagpatay at isang malaking kasalanan. Ito ang mga utos na ito, 10 utos ay binigay at hindi makasunod dito ay nagkakaroon ng mortal sin. At kung ilang beses mong ikinumit ang kasalanang ito, ganon din kadaming beses ang iyong ang iyong kasalanan. Ayun. So, ang abortion, hindi naman solusyon. Halimbawa, nagkamali ka, hindi naman solusyon ang abortion para
masolusyonan ang iyong problema. Dahil lalo pang bumibigat dahil nagkakaroon ka pa ng another na isang pagkakasala. Dati, ang kumpisal sa abortion ay sa bishop lamang. Bishop lamang ang maaaring magbigay ng kapatawaran dito, ng absolution. Pero, niluwagan na ngayon, sa aking pagkakaalam ay pwede na sa pari na magkumpisal. Dati kasi sa bishop, tapos nagbibigay lang siya sa pari ng mga alimbawa 20 na abortions, ganon. Yun lang ang pwedeng ipatawad ng pari. Pero kung pang 21 ka, hanap ka ng bishop. Pero nga na inuluwagan. Yun, sa aking pagkakaalam ay maaari na si pari. Ang sumunod ay you shall not commit adultery. Ito ang pangangalunya. Ang pangangalunya ay isang mortal na kasalanan na halimbawa may asawa ka at ang hirap ko paliwanag, pero alam niyo na yon, di ba? Ang pangangalunya, ang pangangalunya sa hindi mo asawa, ayun, ang pagtataksil, ayun, ay isang pagtataksil sa iyong asawa. Kasi halimbawa, kasal ka sa simbahan, tapos nagtaksil ka, ikaw ay nangalunya at meron ka ng mortal sin. At ang taong sinamahan mo ay nangangalunya na rin, kahit may asawa man siya o wala, isa na rin siya nangangalunya. Ayun. Ang ika-4, you shall not steal. Ayan, huwag magnakaw. Ngayon, kung iisipin, you shall not steal, mga hindi pagnanakaw. Pero, alam naman natin na talamak ang kasalanan ito. Isang simpleng bagay, pero hindi na pinapansin dahil naging normal na lamang. At isa itong mortal sin. Ayun, ang ika-8, you shall not bear false witness against your neighbor. Huwag kang magsisinungaling, di ba? Ito yun, na huwag kang magpo-false witness sa iyong kapitbahay. Kasi, kwento, di ba? Halimbawa, may dala kang basket na puno ng mga balahibo. Tapos, ano mo yun, kung saan ka magpunta, mag-iiwan ka ng, halimbawa, ng mga isang balahibo. Kung saan ka magpunta, mag-iwan ka ng isang balahibo. Ngayon, para yung di ba, nagsira ka sa kapwa mo. Tapos, gusto mong magkaroon ng reparation. Yung mga balahibo na iniwanan mo sa mga dinaanan mo, mababalikan mo pa ba? Diba?
Di ba hindi na? Dahil nililipad na ng hangin. Ganon din ang ano ng kapwa mo, ang reputasyon ng kapwa mo. Kung iyon ay siniraan mo na at naipangalat mo na, ay mahihirapan kang ibalik ang kanyang upang magkaroon ng reparation. Ayun. So, kaya iingat tayo sa mga bagay na ito. Ang ika-9, you shall not covet your neighbor's wife. Ayun, parang isa rin, di ba, yung adultery. Ito naman yung neighbor's wife. Na parang ganun din, para adultery, pero dito, hindi ba sabi ng Panginoong Hesukristo, tumingin ka lang ng may pagnanasa, ay meron ka ng kasalanan. Ayun, isang simpleng bagay din, pero masasabi natin, talamak din, di ba? Kayo na lamang maghusga. Ang 10, you shall not covet your neighbor's goods. Yung pagnanasa sa mga bagay na pagnanasa sa mga bagay na hindi naman sa iyo, sa iyong kapwa. Kasi di ba dalawang inano na ating Panginoong Hesus, ang 10 utos ay hinati sa dalawa. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat at ibigin mo ang iyong kapwa. So, ito, you shall not covet your neighbor's goods. Diba? Yung parang pagnanakaw din. O kaya, alimbawa, pinagnanasaan mo yung lupa nung kapitbahay mo, gano'n, or yung kung ano man yung pag-aari niya. Or kahit na parang envy din na, bakit siya gano'n, meron, bakit ako wala. So, simpleng bagay ulit, pero nagkakasala. Ngayon, bakit ang 10 Commandments? Pansinin po natin. Ang 10 utos na inilatag sa atin, di ba ang Panginoon, hindi siya nagbabago. Siya ang Panginoon, noon, ngayon, at bukas at magpakailanman. At ang 10 utos na ibinigay niya ay hindi pa rin nagbabago. At kung papansin ninyo, ang lahat ng ito ay hindi na nasunod. Anong ibig sabihin nito? Na tayo ay malaking na ang pagkakasala at pagkukulang sa ating Panginoon, na hindi na natin siya sinasaalang-alang at masasabing hindi na rin iniisip, di ba? Ilan na lang kaya ang nakakaalala sa Panginoon at sa kanyang mga utos, sa dami ng mga ito, ng utos, sa 10 utos na ito. Ilan na lang kaya ang nakakasunod? Ngayon, ang Birhen ng Lazaret at sa mga mensahe ng mahal na Birhen sa sa Akita, sa Kibeho, sa Fatima, ay iisang mensahe. At sa mahal na Birhen ng Lazaret ay lubusan siyang lumuluha dahil sobra-sobra na ang kasalanang nagagawa ng tao, at ang hustisya, ang kamay ng Panginoon
ay nakaamba na sa atin. Ayon nga dito kay Father Chris Alar, regarding sa end times. Ang mga panahon na ito, tayo na ay nasa end times. At ang panahon na ito, tayo ngayon ay nasa panahon ng mercy. Ito sabi kay Sister Faustina, our Lord has granted a period of time for people of the earth to convert before the terror strike. A grace of His divine mercy. Ano ang ibig sabihin? Dito sa message kay Sister Faustina sa divine mercy ng ating mahal na Panginoong Hesukristo, binibigyan niya tayo ng panahon upang magbalik loob. Dahil ito nga, di ba, lahat ng 10 utos ay wala nang natira. Hindi ba? Lahat na nagawa natin, na salansang na natin. So, nakaamba na tayo sa chastisement. Ngayon, binibigyan tayo ng period ng pagbabalik loob. Parang ano yan, di ba? Sale, mahilig tayo sa sale. Ayun, ganon. Kung may 3-day sale, nandyan ka sa 3-day sale na yan. Punong-puno ang mga mall, di ba? Ngayon, ito ang ibinibigay sa atin ng Panginoong Jesus. Binibigyan tayo ng panahon upang magbalik loob. At pagkatapos, ang panahon na ito ay hindi forever. At pagkatapos ng kanyang ocean of mercy, ay kasunod ang chastisement. Ayun. Ngayon, mamimili tayo. Saan tayo papasok? Sa door, 2 door yon. Door of mercy o door of justice. Kung hindi ka papasok sa door of mercy, sigurado ang door of justice. Ayun nga, binibigyan tayo ng panahon upang magbalik loob. At hindi rin para sa atin, ipagdasal din natin ang kapwa natin na hindi na rin nakakaalala sa Panginoon. Dahil sa pagmamahal natin sa ating Panginoon, ay ipagdasal natin ang ating kapwa. Ayun. So, yun, 'di ba yun, 'di ba utos ng hari, hindi nababali. Ang 10 utos kung atin ngang susumahin ay wala nang nasunod. Masakit mang sabihin. Ayun. Tapos, ayun. At ang sabi ng Panginoon, sa Luke 18:8, sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit, sa pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa Kanya. Ayun. So, ito po. Nandito na po tayo sa end times at ang panawagan ng mahal na Birhen ng pagbabalik loob sa atin.
nakabukas ang door of mercy ng ating Panginoon. Binigay niya ang divine mercy. At ito lamang, diba, itong divine mercy ay isang period lamang, isang panahon ng pagbubukas niya. Lahat ng doors of mercy ay binubuksan para sa atin sa pagbabalik loob upang maiwasan o mapababa man lang ang ating parusa. Ayun. Yun po, nananawagan ng ating Panginoon ng pagbabalik loob. Marami pong salamat. God bless.